Pangalawang Samuel Kapitulo 23. Ang huling pangungusap ni David. Ginanawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap, at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayanan, dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mga mangahas tumampot sa kanila, at upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Mga magigiting nakawal ni David. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting nakawal ni David. Ang unay si Yosef Bashevet na taga Takemon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi ang tatlo. Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ang pangalawa ay si Eleazar na anak ni Dodo mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pasdamim nang sila'y lusubin ng mga Filisteo. Natalo ang mga Israelita at nagsiatras. Liban kay Eleazar, hinarap niyang mag-isa ang mga Filisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na iyon. Pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsaman ang mga kaaway na napatay niya. Ang pangatlo ay si Sama na anak ni Age, isang taga-Arar. Sa Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Filisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga roon at sila'y tumakas. Ngunit dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Filisteo sa tulong ni Yahweh. Pagsisimula ng anihan, 3 sa magigiting na 30 ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulam. Nagkaampo roon ang isang pangkat ng mga Filisteo sa libis ng Rephaim. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nagkakampo sa Bethlehem ang mga kawal na Filisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito. Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem. Nang marinig nila iyon, nanghas silang lumusot sa mga bantay na Filisteo at kumuha ng tubig sa balong na banggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig na ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, "Hindi ko ito kayang inumin, Yahweh.
para ko na ring iinumin ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito. Minsan pang nakilala ang tapang ng tatlong magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon. Ang pinuno ng pangkat na binubuo ng 30 ay si Abisai, kapatid ni Joab na anak naman ni Zeruas. Kinikilala siya ng mga ito sapagkat minsan pinuksa niya sa pamamagitan lamang ng sibat ang 300 kaaway. Ito ang dahilan kaya ginawa siyang pinuno ng pangkat. Ngunit kahit kinilala siya sa 30, hindi pa rin siya kasintanyag ng 3 magigiting. Si Benanias na anak ni Joiadang, taga Gabsil, ay isa ring magiting na kawal sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa 2 lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan ang panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanteng Ehipsyo kahit ang sandata niya ay isa lamang pamalo. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo at iyon na ang ipinampatay rito. Iyan ang kasaysayan ng bantog na si Benanias, ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Sa pangkat na ito, siya ay talagang kinikilala ngunit hindi pa rin siya kasintanyag ng grupong ang 3. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang palasyo. Ang isa pang kabilang sa pangkat ng 30 ay si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Sama na isang Harodita, si Elika na Harodita rin, si Heles na isang Peleteo, si Ira na anak ni Ekis na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Mebunai na taga Husa, si Zalmon na taga Aho, si Maharai na taga Netofa, si Heleb anak ni Baana, taga Netofa rin, si Aitai anak ni Ribai na taga Gibeya sa lupain ng Benjamin, si Benanias na taga Piraton, si Hiday na buhat sa mga libis ng Gaas, si Abi Albon na taga Araba, si Azmavet na taga Bahurim, si Elabia na taga Saalbon, si Jasen na taga Gimzo, si Jonathan anak ni Sama, taga Arar, si Ahiam anak ni Sarar, taga Arar din, si Eliphelet anak ni Ahasbai, taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitofel na taga Gilo, si Hezrai na taga Carmel, si Paari na taga Arab, si Aigal na anak ni Nathan, taga Soba, si Bani na mula sa Gad, si Selek na taga Amon, si Naharai na taga Beerot, tagapagdala ng kasuotang pandigma ni Joab na anak ni Zeruas, sina Ira at Jareb na taga Jatir, at si Aruyas na Heteo. May 37 magigiting na kawal si David.